Kailan pinapatawag ang OVP? November 5 po, that's Tuesday. Yan po ang scheduled na pagdidinig or pag-inquire ng Kongreso muli sa Office of the Vice President. Tila hindi po sila titigil. At alam nyo ba, ang napansin namin ay in-issue yung kanilang invitation on November 1. Hindi ba katakataka? Dahil mayroon bang pasok ng November 1? Ito ba ay antedated or postdated or whatever, pero katakataka talaga na November 1. And why are they in a rush? Kasi pwede naman nilang intayin until after recess bago mag-issue ng invitation at mag-set sila ng hearing sometime in the middle of November or late November. Well, I guess ayaw nilang paabutin ng Pasko, and the other thing also is tingin ko gusto nila mag-file ng impeachment complaint just in time for elections or just in time for para makatuloy-tuloy ang paninira at yung mga yung mga tumatakbo na normally tutulong kay VP Inday ay mawawala ng pagkakataon to do so. O konti lang yung makakatulong, makakasuporta and so on dahil sa kasagsagan na nga ng eleksyon. 'Di ba? May inaapura ba sila? Oo, inaapura talaga nila ito in aid of elections. Bakit? Mayroon pong possibility, malaki ang possibility na may referendum na by 2025 doon sa proposed changes sa ating saligang batas. At sino po ang nagnanais nito dahil magbabago ang kanyang estado? Walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez, kung sino ang pinaghihinalaan natin na may pasimuno ng lahat na ito. Thank you, Ma'am Alma. Kung matuloy ang referendum at malingat lahat tayo dahil busy nga tayo, inaatupag si VP Inday at ito ay makapasa, magkakaroon ng additional power si Speaker Martin Romualdez or si Chis Escudero, si Senate President, dahil kahit mag-isa kaya nilang manawagan ng pagbabago sa saligang batas. At mababawasan na po yung mga required votes dahil hindi na voting separately ang Senado at ang Kongreso, or ginagawa nilang beyond debate na hiwalay ang pagboto ng Senado at Kongreso. Bakit ayaw natin na na iisa lang ang botohan, hindi hiwalay? Dahil usually sa Senado po tinatabla nila yung kagustuhan ng House. Madalas na nakikita natin sa ating kasaysayan na kapag masyadong maramot o abusado o yung mga pinopropose ng Kongreso ay masyadong imbued with their own self-interest, natatabla sila ng Senado. At ayaw ng Kongreso na ganon. Kung sakaling ma-diminish yung power ng Senado, then kahit yung mga tsuwariwap lang ni Speaker Martin Romualdez ang magbotohan, makaka-impose sila ng matinding pagbabago sa saligang batas. Mga pagbabago na malaki ang possibility na ayaw natin. So, while sa ngayon, halimbawa, ang unang nag-call out dun sa against charter change ay si former President Duterte. At ang sinasabi niya, okay na yung saligang batas natin. For certain provisions, halimbawa, na problematic, pwede natin idaan sa batas yung iba. Katulad ng ginawa nila sa economic provisions. Hindi yan sikreto kung bakit naantala na ang pagbabago sa saligang batas na nung panahon ni Senator Mig Zubiri ay sana itutuloy na yung pagbabago sa economic provisions. Bakit? Kasi may batas na. At niliwanag dun sa batas na yon kung ano lang ang maaaring i-restrict at kung ano ang maaaring full ang participation ng foreign direct investors. Salamat kay Miss Demi Ibalio. Sabi niya, small support
po to you maraming salamat, to encourage you to continue your great sacrifice of educating and informing us of these important matters. Naku ma'am, maraming salamat po. Malaking bagay po yung nararamdaman namin na na-appreciate kami. But we would continue to do it even if walang nag-appreciate sa amin, dahil alam namin that this is, well, something that we have to do regardless. Gayon pa man, ma'am, maraming salamat po. Sabi ni Texan, attend ba si PRD sa house if crocodile? I don't understand the question. You mean if tatawagin siya? I suppose you would. Mike Padio says, pero para sa akin, tama na yung sa Senado. Okay na yun. Michael says, I hope may maisog sa Hanoi, Vietnam. Daming OFW din dito na willing mag-join kasi sukang-suka na kami dito sa admin ni PBBM. Ay, hi kay Joey. Benji says, si Erwin Tulfo convicted 4 times ng libel. Paano kung manalo, uupo ba ito sa Senado? Well, kailangan i-oppose yung kanyang kandidatura. Dapat nga yung kay Raffy Tulfo, hindi rin dapat natuloy yun, pero nakahanap sila ng lusot. Or at least ang COMELEC ang nakahanap ng lusot para sa kanya. So, maaaring i-oppose yung kandidatura ni Erwin Tulfo, bunga nga ng kanyang issues sa citizenship at saka yung issues niya dito sa conviction niya for libel. Okay. Sabi ni Man Ray Corner, tanong lang po, nag-umpisa na ba ang kampanya? Ang laki na kasi ng billboard ni Abalos at ilang party list among Commonwealth at EDSA. Hindi nga po. Since hindi pa po campaign period, allowed pa po yung overly large billboards, allowed pa po yung kung saan-saan yan nilalagay at hindi doon sa poster space na pinaprovide ng COMELEC. So matagal na po niresolba ng Korte Suprema na there is no such thing as premature campaigning dahil yung rules on elections and campaigns apply only to the campaign period. So hindi po yan nagbago, hindi pa nagbabago yung resolution ng Korte Suprema, yung paglilinaw ng Korte Suprema dyan, and therefore wala pong violation yung mga billboards na yan. Anong propaganda lang po yan? Wala naman akong sinasabi tungkol sa ICC. So, sinong kausap po ninyo? Pinoy Aquino says, we appreciate po namin ginagawa ninyo. Salamat po. Always praying na good health mo para tuloy ang laban para sa tama. Maraming salamat po. Sabi ni Shadowfax, first time kong mag-engage pero matagal na akong sumusubaybay sa inyo since Karambola time. Ay, ano yung name mo nun? Nobody says, dito sa probinsya, grabe mga posters at tarpaulin nila Abalos at Villar. Wow, daming pera. Sabi ni Shadowfax, your work is highly appreciated. Maraming natututunan sa inyo. Uy, maraming salamat po. Sabi ni Dong He, makukulong po ba si PRD dahil sa mga inadmit niya last hearing? Probably not. Kasi, several things, no? Unang-una, wala siyang violation of the law. Gaya ng sinasabi niya, guilt is personal. Alam niyo, sa totoo lang, kahit umamin siya, let's say na, meron siyang DS, hindi pwedeng ma-convict siya kung hindi maliwanag kung may crime. Kung sabihin niya, ako meron akong DS. Pero wala siyang sinasabi na mayroong crime na kinumit. Meron ba siyang inunalive? Meron bang sinaktan? Wala. Kung sakaling sabihin niya, meron siyang inunalive, hindi identifiable kung sino yon. Bukod pa dyan, walang corpus delicti. Wala yung body of the crime. So, yung mga sinabing ganon, in the absence of any real evidence, hard evidence, or even of a victim, mahihirapan talagang ipakulong siya based on that. Kung kaya't nakikita natin na ang ginagawa ng mga enemies niya at enemies natin
ay nag-umaasa sila dun sa ICC. Ibig sabihin, dito mismo sa Pilipinas, wala silang nakikitang pagkakataon na may maipanalo sila para matigil yung popularity or mapakulong itong si former President Rodrigo Duterte. Which now brings us, sabi ni Ma'am Teresita, salamat sa pagmamahal sa bansa. Hindi po kailangan pasalamatan yon. We owe it to our country, kahit man lang loyalty kung di kayang pagmamahal.